Maghaharap sa second round ng playoffs ang number 1 na Detroit at ang Cavaliers. Nakalusot pa ang Detroit kahit pa 3-1 na sila sa series kontra sa Orlando Magic na timak na dati, ngayon naman na bangkero. Tinroll pa ng mga fans ng Pistons si Wendell Carter dahil kay Baby Giraffe, si Angel Reese. Mukhang may lilipat din ng team dahil frustrated si bangkero sa team niya. Pasamaan kasi ng laro yung series ng Magic at Pistons, pero ang ganda na nilaro ni Banchero nung Game 7, 38 points, 9 rebounds, 6 assists, 4 out of 7 pa sa 3-point area. Kaso yung mga kasama naman niya ang sumablay, lalo na si Jalen Suggs. Tatlong sunod ng playoffs na laglag ang Orlando Magic at hindi matanggap ni Banchero. Mukhang magpapalit kasi ng coach ang Orlando. Si Jamal Mosley, meron kasing issue di umano kay Banchero nung regular season pa. At mukhang nagpaalam na rin siya sa mga fans at player ng Orlando. Dahil ngayon mukhang siya ang sisisihin after ang talo nila. Pero naghahabol din kasi si Banchero na manalo after nga ng pagkakalaglag nila ulit. Magte-take effect na rin ang kontrata niya next season. Kailangan din magpalit ng player ng Orlando dahil lagpas agad sila sa first tax apron at 3 million na lang sa second tax apron. Malilimit silang magdagdag or mag-upgrade ng player. Kumbaga natapos na ang kanilang buffer years. Pero ang pinaka-reason kasi talaga nun, nung kinuha nila si Desmond Bane. Siya kasi yung nagpalaki ng kontrata sa Magic. Si Jalen Duren naman may pag-asa pang ma-redeem yung sarili niya sa second round kontra Cavaliers. Akalain mong third leading scorer pa siya ng Pistons. Meron siyang 10 points, 9 rebounds, 2 assists at 52% mula sa field. Ang second leading scorer kasi ng Pistons, si Tobias Harris, ay dati sinisisi siya sa ibang team lalo na dati sa Sixers. Parang dati pa naging second leading scorer din siya sa playoffs para sa Philadelphia kaso natalo. Pero sa Pistons ngayon meron siyang 21 points at 8 rebounds per game. Si Cade Cunningham naman nasa 32 points, 5 rebounds, 7 assists, 46 at 39%. Buti consistent ang game ni Cade para makahabol yung Pistons kontra sa Magic. Makakatapat nila ang Cavaliers na well spread, si Harden, Donovan at yung pangatlong scorer nila si Evan Mobley. Tabla din naman sila sa regular season series. Iba nga lang ngayon kasi noon dominante si Jalen Duren sa ilalim. Base sa nasusulat ng mga scout, katulad di umano ni Duren si Andre Drummond, limitado lang ang pwedeng gawin, layups at dunks lang. Meron siyang total sa regular season na 265 out of 445 layups at nasa 197 out of 209 dunks. Ito ang pinakamataas niya pang percentage. Dahil sa layup, sumasablay pa talaga si Jalen Duren, nasa 59%. Mababa pa yun. Pero sa jump shot, nasa 53 out of 125. Decent naman, nasa 42%. Pero kung titingnan yung stats na yon, mas better pa si DeAndre Ayton pagdating sa jump shot or mid-range shot. Dagdag pa, meron di umanong injury si Jalen Duren sa tuhod na nakuha niya bago mag-umpisa yung playoffs kaya nalilimitahan siya. Sa Cavaliers naman, meron dalawang big man na pwedeng pumigil sa kanya, si Allen at si Mobley, na mas versatile pa si Allen kumpara sa kanya. May pagkakataon naman di umano ang Cavaliers, lalo na si Donovan at si James Harden na makapasok ng conference finals. Pero ang Detroit ang isa sa best defensive team ng NBA at kahit sa playoffs. Nahirapan din ang Cavaliers sa Raptors na isang defensive team, lalo na't dinidenied nila si Donovan Mitchell. Simula agad ang series nila sa May 6, parang isang araw lang ang pahinga. Mukhang last chance na talaga ni Donovan Mitchell ngayon para sa Cavaliers dahil hindi pa nalalaglag yung Cleveland. Nasa trade rumors na si Donovan Mitchell papasok ng off-season. At pwede din mapornada yung iniintay ni James Harden na contract extension kung sakali. Kaya posible last chance nilang dalawa sa Cleveland kung malalaglag sila kontra sa Detroit. Dahil mukhang hirap ang Cleveland sa isang defensive team gaya ng Detroit. Katulad na lang din na nangyari sa first round series nila sa Raptors. Umabot pa ng Game 7. Sa isang series naman sa pagitan ng Minnesota at San Antonio, excited na si Wembanyama na makatapat ang mentor niyang si Tito Rudy dahil si Gobert ang naging role model ni Wemby habang nasa national team pa siya at papaakyat pa lang ng NBA. Based din kay Wemby, nahihirapan siyang bantayan si Gobert. Dahil ang main assignment naman ni Gobert, bantayan itong si Wembanyama katulad ng ginawa niya kay Nikola Jokic nung first round. Naghahanap din di umano ng challenge itong si Wembanyama base sa kanya. Parang hindi siya nagkaroon ng challenge versus Blazers. Si Edwards biglang nilagay sa questionable status sa Game 1.
dahil di umano yon sa binigyan siya ng go signal ng medical team sa on-court activities. Napabilis di umano ang recovery nitong si Anthony Edwards. Si Ayo Dosonmu questionable din sa Game 1 pero mas makakabalik kasi si Dosonmu dahil kasama na siya sa practice ng Minnesota. In-game decision din kasi siya.